Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking at sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Alright. Yeah, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ay, ba't ba na-off frame ako dito sa camera ko? Pero teka lang, no, habang tayo po ay nag-prepare, ayan, nakikita nyo na ho siguro yung ating pong topic na pag-uusapan ngayon. Magandang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan. At syempre, hindi po ako nag-iisa. Kapiling ko na ang aking pinakamamahal. No, the best ever. No, hindi ko po ito iiwan dahil hindi niya ako iniiwan kahit kailan. Walang iba kundi ang aking idol na si Boss Dodo. Ay, teka lang, Boss Dodo, nawala ka sa screen. Bakit ganoon? Teka lang ha, ayan. Okay, so ayusin ko lang si Boss Dodo saglit ha. Alright, so Boss Do, ayan, magandang gabi sa iyo at ayan, ayos ba yung program na? Natin, Ang ganda na, no, Boss? Pinaganda ko na ng husto yan, boss, dahil nahihiya ako sa iyo no? At para mas maganda. Anyway, so ayun na, nakikita na nila yung topic natin tonight, no? Actually, 6 yung pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Boss Dodo at mga kaibigan. So isa na nga po diyan is yan, sino-sino po ang best lineup ng Gilas Pilipinas para po dito sa magaganap na Asian Games title defense natin. Tayo po ang gold medalist dyan, ha? And then we'll talk about the analysis sa Jones Cup bid ng Strong Group Athletics, no? Overkill ba yung lineup nila? Kaya ba, pwede bang bumulag sa kanila rito? Anyway, at yung pagpasok ko ni Frank Lau bilang presidente ng PNBF, at ano-ano po ang sikreto ng patuloy na pag-angat nito pong si Alex Ayala. May susunod po kaya sa kanya. Okay, ang dami natin topic, boss. At pabor ka bang i-scrap na ng PBA ang salary cap at mag-focus na lang sa team cap at mga possible movements habang papatiklop na ang Governor's Cup. Okay, Boss Dodo, unang-una. Ayan, topic natin tonight. No, ayan, nakikita mo na siya sa iyong screen. So, what do you think of this one, boss? Sino-sino yung mga best na po pwede pa nating i-line up sa ating Gilas team at happy ka ba doon sa kanila nagiging pag-invite ng mga bagong pangalan na dapat sana nung araw pa nila ginawa, Boss Do? I think we can all agree na I don't think na Team Cone and Gilas can come up with the best lineup for these Asian Games kasi nga I think 90 to 95% clear na wala yung mga overseas-based players natin. Okay? By overseas players, I'm talking about Kai Soto and the other players based in Japan. Mm-hmm. Or Carl Tamayo and KQ na based sa Korea. Kasi nga, this is yung Asian Games is not part of the FIBA window. So, what that means is hindi mandated yung mga Japan B-League teams and the Korea KBL teams to release their players to the national team. Correct. And unless na may special dispensation or special arrangement na the SBP leadership can forge with these teams. Pwede pa bang humabol yun, boss? Yung special arrangement na yan? Pwede pa kaya yan? I believe yung mga mainstays ng Gilas na nasa na based overseas, they're already part of the yung long list, tinatawag nila long list that is submitted to yun nauna na prior na isubmit na nila prior, di ba, boss? Galing yan. Nila prior. Pero bad news is parang alam ko may I think the SBP through Erica D already said na nag-submit lang sila nung shorter lineup kasi ganun yun Papalapit yung Asian Games, you first come up with a long list, lagay mo na lahat yung gusto mong ilagay dyan para sigurado kang lahat ng available, magiging eligible. And then the second stage is palit ng palit yan.
hanggang umabot doon sa 12 or 14. 12 doon sa day before the tournament. Yun yung team managers meeting na tinatawag, di ba? So tingin ko kung kahit nandun man yung mga overseas-based players led by Kai Soto and KQ and Dwight Ramos, I don't think maglalago pa sila sa Asian Games. So you figure it out kung all Filipino yan, di ba? Ay all PBA yan. Malamang. With a sprinkling of di ba, mga naturalized players natin like baka umabot si Brownlee, of course, and baka umabot si Boatwright, di ba? Or maybe Ange Kwame. We'll know in the next couple of weeks. Okay. So, boss, ikaw, sino-sino yung mga nakikita mo na po pwede nating i-line up dito, boss, na mga players? Yun sa Final 12 na. Let's look at the Final 12 already. So, ikaw, sino yung mga gusto mong mapisil dyan, boss? If you take out yung mga overseas-based players natin, ang matitira dyan sina RJ Abarrientos, di ba? Scotty Thompson, Okay, CJ Perez, di ba? And Calvin Oftana. Yun ang mga matitira doon sa mga mainstays ni Coach Team, di ba? Plus, kung ipapasok mo lahat ng naturalized players natin, na pwedeng isama si Boatwright, pwedeng isama si Ange Kwame, pwedeng isama rin si Malik Diouf actually, kasi eligible na siya, naturalized player na siya, although it was really intended to reinforce yung 3-on-3 team natin. Ang pagkatapos nun, if you have 5, 6 more slots to fill, I'd go for mga Remember na Asian Games, hindi siya governed ng FIBA, di ba? FIBA, yeah. And meaning hindi enforced yung 16 and over passport rule, di ba? Correct. So, as long as may passport, and I'm sure lahat yung mga foreign players na naglalago sa PBA, I'm sure they have a passport kasi yun yung qualifying standard mo for the PBA. Diba? So, why not include players like who? Cedric Berfield, first and foremost, di ba? Oo nga, pwede yan, ano? Kasi hindi naman na marirequire yung Pilipinas ng mga passport na yan di ba, boss? Hindi, passport lang. Ay, hindi, I mean yung age ng dapat may passport ka, di ba? Yeah. Okay, sorry boss, nalito ko doon. Okay. Di ba? Like what Coach Cheng did di ba? Ay yung previous to that. Yung 2016, di ba? Yung sina Jordan Clarkson naging di ba? Jordan Clarkson were eligible to play, di ba? Kinuha niya pati sina Stanley Pringle, di ba? So I think that's the best route kung ako si Coach Team. And of course, may mga informed players ngayon sa PBA and there's a lot of players to pick, di ba? Maraming yung mga nilagay niya niyang mga players do sa last na yung long list na jumble of mga mambo jumble of like sina Juan Gomez Villano, di ba? Pwede yun, di ba? Kasi at least may na rin siya, kumbaga familiarize na rin sa sistema ni Coach Team. Same with Justin Baltasar, di ba? Pero kung wala sina KQ, wala sina Carl Mayo, then I think it's time to give Justin Baltasar the break that I'm sure he needs to shine. Tsaka ready naman to mag-perform lagi at tsaka maganda dito kay Justin Baltasar, boss, hindi siya required na bigyan mo ng oras Di ba? Hindi niya pipilitin yung sarili niya na, oy, oras ko, ba't ganon? Di ba, boss Do? Yes. Ganda yan. Ganda ako. Kung ako, bibigyan ko pati si di ba? Si Jordan Hedding, di ba? Naman si Jordan Hedding. Ba't matagal na natin inihingi sa yan? Di ba? Matagal na natin inihingi sa Gilas yan. Kasi nga, we've always felt na walang consistent na 3-point shooter yung di ba? So why not give Jordan Hedding the break? Tama. Like, anyway, boss, ito bang heading since nabanggit mo na, hindi ka medyo nakakatakot itong i-line up? Kasi, di ba, alam naman natin, boss Do, injury prone, di ba? So baga, parang ang laging kinakatakot ng mga fans dito, baka kung kailan binigyan natin ng line up out of the 12, biglang ma-injure, tapos, di ba, sayang yung kanyang slot, boss Do, tingin mo?
Pero let's not forget na itong Asian Games is a short tournament, di ba? Aha. Hectic, pero short, di ba? Hindi naman siya like a 2-3 month conference like in the PBA, di ba? But if he can get his best for 1 week, di ba? And injury-free siya during that time, then I'm sure coach team would love to have a player like Jordan Head. Aha. Same with Xavier Lucero, di ba? Aha. Yan, malakas din sa loob yan. So, to compensate for the absence of Kai, Mike Phillips, di ba? Yun ang mga wala. QMB, Aha. tsaka yung Cal Tamayo, Dwight, di ba? I think you have a lot to pick from ano. Pero yun nga lang, siyempre, if we're talking about the best, there's no doubt that the best players now are, a lot of them at least, are based overseas, di ba? So, sino pa yung mga pwede nating i-add dito, boss? Ikaw, what about yung Kaylan Chongson? Excited na excited to. So, hindi rin to i-require ng passport at the age of 16 like the FIBA rules, di ba? Ikaw, what do you think of Kaylan Chongson, boss? At saka yung mga viewers ho natin, hintayin ho namin kayo mag-comment sa baba. Baka gusto ho ninyo mag-share sa amin ng inyong mga saloobin. Please, wag ho kayong mag-hesitate, no? Comment ho kahit kung napapansin ho ninyo, nilalabas na namin yung, boss, nakikita mo yung mga text nila, lumalabas na dyan sa gilid, no? Ako lang rin nagkokontrol yan, kaya hindi ako makapagsalita mabuti. High-tech na tayo. High-tech sa tayo. Pero ikaw, boss, what do you think of Kaylan Chongson at sino pa yung mga addition na naiisip mo? Kaylan, gusto ko para maging primary defensive stopper ni Coach Till, di ba? Aha. Yun naman nakikita kong role if ever kay Chongson, di ba? Kasi kung makikita mo yung rain or shine right now with Coach Cheng, yun ang role niya kay Coach Cheng. Lalo na ngayon na 6'5 yung mga imports, he usually takes on the role of trying to at least limit yung mga imports ng mga ibang teams. So, in that role, yung mid-sized na defender, I think he will fit perfectly into that role if picked by Coach Tim for Gilas. Okay, pero eto, boss, sino pa yung mga ibang ito yung mga viewers ho natin, comment na ho kayo sa baba, tsaka sana request namin i-share nyo rin po yung broadcast namin para mas kumalat kasi pipilitin na namin ni Boss Dodo na tumira linggo-linggo kasi ang magandang advantage po dyan yung mga nagbibigay ng info sa amin anya pagka naka-live kami. Nakikinabang po ako. Nakikinabang din ang spin lalo. Di ba, Boss Dodo? But alam mo naman, trabaho natin yan. Tsaka hindi na tayo mawawala sa pagiging ganito, Boss Dodo. No? Sa trabaho natin na to. Kumbaga, lagi tayong may call of duty. Okay, so sino pa yung mga, ikaw, Boss, Kaylan, and then Heading, tapos nabanggit mo nga kanina, yung mga foreign-based, pero malabo. Di ba? Malabo itong mga to. Ito, I think, boss, alam mo yung Asian Games, ang hindi lang na nagagawa ng SBP, ewan ko lang ha, kasi simula nung nawala si Chot sa kanila, naging matamlay yung kanilang paghahanap ng mga players mula sa ibang bansa eh. Di ba, boss? Yung mga Pilipino, yung mga PhilAm, kumbaga. Di ba? Alam mo kung itong Asian Games, maganda sana to kung kung yung mga PhilAm ba natin, boss, kaya yung mga Remy Martin, pwede nating i-line up yun, pwede nating gamitin dito at nang sa gayon, habang inihahanda natin yung papel nila o yung appeal natin for them, di ba magamit na sila at mai-break in na natin dun sa tinatawag natin Gilas. Di ba, gusto ko yung gusto ko yung sakali yung Remy Martin, gusto ko makita dyan. Ang maganda yan. Kung baka pwedeng i-awit awitin kay Frank Lau. SGA. Si Frank naman, boss, madali naman kausapin yan eh. Pagka humingi, lalo na pag para sa bayan, di ba itong volleyball nga, mamaya topic natin, itong volleyball nga, hindi ba, boss? Wala naman siya dating kinalalaman sa volleyball. Ngayon, nagbuhos siya dahil yung mga players natin, boss, naglapitan sa kanya. And congratulations pala dahil siya na naman yung bago nating presidente ng Pisana. May mga pagbabago. But anyway, we'll try to discuss that. Sino-sino pa, boss? Yung pwede nating i-line up. O yung mga viewers natin, babasahin ko yung mga comment ninyo. Remy Martin. Yeah. Remy Martin daw, dapat ilagay si Adrian Nocom o si Nocom. Boss, nakalimutan natin ha. Di ba? Maganda yan. Nasa long list din yan. Nakapick kasi to eh. Yun ang maganda. Dapat yung lineup natin, binabase ko sino yung nakapick doon sa PBA. Di ba, boss? Kumbaga, kung sino yung maganda yung pinapakita doon sa isang conference na nasa malapit ang proximity doon sa Asian Games natin. Like for example, ngayon. Kasi August to, boss. Ay, September to, boss eh. Next year to eh.
Alam mo, Yeah. bago mag-opening ceremonies ng September 19, naglalaro na sila ng September 12, September 14. Ganon kaaga yung Oo nga. schedule ng Gilas. Di ba, boss? Oo. Kaya hindi ko aabutan yung unang 2 laro, boss Do. Ganun ba? Oo. Patay tayo dyan. Oo. Kasi ako kasi boss, VIP ako eh. Kumbaga sa huli na ako eh. Para huling palakpakan eh. Mga September 25 pa ako lilipat. Alak mo lang. Anyway, so yung mga viewers natin, ito pa, Ahan Misi raw, boss. Magandang idagdag. Tsaka si Sab Lucero. Don Clarkson. Boss, no. Sino to? Don Clarkson. Si Jordan Clarkson. Then, baka si Don Troliano. Si Don Troliano at saka si Clarkson. Di ba? Pero iba kasi yung baka mahirapan to si Troliano, tapos yung NBA, boss, baka mahirap na nating hiramin yan kasi, boss, by that time pa-start na yung season, yung bagong season ng NBA. 'Di ba, boss? So yun ang magiging problema natin. Okay? So habang may magulong bata dito sa likod ko, 'di ba? Okay. So sino pa yung mga suggestions niyo? Boss, ikaw, may naisip ka pa bang iba? Aba, Kuya, kung posible lang sana, buta, 'di ba? Ikunin pa natin yung mga buta, sino pa ba yung mga film dyan na magagaling na Maganda yung mga actually, boss, dapat nga para yung PBA to save themselves ng stress. Dapat naghanap na sila ng mga PhilAm for the Asian Games, yun na lang isabak nila eh. 'Di ba? Wala naman limit yata yung PhilAm, boss eh, 'di ba? Yung foreign break. kasi nga di ba? Wala basta so long as you have a Philippine passport, then unless na kamukha ang ginawa kay Coach Norman do sa last time sa di ba? Yung SEA Games, di ba? At sa Thailand at the last minute, punta kung sino-sinong ano-ano reason yung sinasite para i-disqualify yung mga kinukuha nyo, di ba? Kasi mayroon pang buta dami pang buta may alam mo bang nung binubuo ni Coach Norman yung yung SEA Games team niya, ang dami niyang mga PhilAm na butan kausap from overseas na who are willing to play for Gilas Pilipinas in the last SEA Games. But from that ang daming yung iba I'm not so familiar with when I checked on the names, ito mga naglalaro sa Division 1, naglalaro sa Europe, and naman Coach Norman sa pagdating sa connections, pagdating sa international basketball is really extensive, di ba? And ang dami niyang kita mo yung for example, yung sino ba yung for example, ito yung mga yung sinabi niya sa akin yun hinahanap ko yung listahan ko dito sa Si Gio Chubos, tsaka si Winston, pinapadagdag din. Di ba? Ni Norvin. Di ba, boss? Nandun ba siya sa Nandun ba sila sa shortlist? Shortlist? Wala yata. Wala yata itong dalawa, boss. Wala. Oo, wala. Dapat yung mga PhilAm, dapat niline up na ng niline up dito eh. Di ba, boss? Para at least nabigyan ng exposure to mga to eh. Di ba? Lalo na yung mga bata. Kasi Oo nga, hindi ko makita yung listahan na binigay sa akin ni Coach Norman eh. Doon makikita mo, ang dami pang mga PhilAms who are out there na kung asked, would really want to play for Gilas. Lalo na if they're eligible. Starting with Remy Martin, of course. Oo. Pero ito kaya mga to, boss, hindi kaya problema yung bayad dito mga to? Pero knowing na wala pa sila sa PBA, hindi problema yan eh. Di ba? Sa kanila. O ang kanilang pakay dito is makilala, magkaroon ng break. Di ba? Yan eh. Tingnan mo, boss. Boss Do. Ay, hindi naman. I don't think, lalo na, may mga PhilAms na who want to introduce themselves to Philippine basketball in a big way. There's no better way than to go the Gilas route. Kaya nga. Lalo na isipin mo, mga gold medal ka, whether it's SEA Games or Asian Games, diba? Ang laki ng kumbaga grand entrance ka sa Philippine basketball. Laking bagay yun, pare. And I'm sure pag hindi sila magkakaproblema
pagdating sa bayad. Okay. Ito boss, basa pa ako ng mga messages ninyo. Pasensya na Yeah. ho kayo, hindi ko agad na ipopost yung mga comment ninyo kasi boss to, ako rin nagkakalikot itong computer. Ako nagkakalikot itong monitoring. Tsaka, sabi ni Brian Litonha, center daw, Kwame, tsaka JMF. Tapos ang power forward, both right, BGR, no? Si Ganuelas Roser at saka si Arana. Tapos si Oftana, Lucero, Balti, Kaylan Chongson ang small forward niya. Maganda yung lineup niya, boss, ha? Tapos Perez, Newsam, Nokum sa shooting guard. Okay pa ba sa inyo si Perez? Okay, and then JGDL, Bearfield, and Bolik, yan ang kanyang 15-man lineup. O, boss, ano masasabi mo doon? Ha? Maganda rin pakinggan yung Bolik, ano? Oo nga. Maganda rin ang lumalago niya kay Jimmy Lapag, di ba? Oo, yung Bolik. Tsaka ano yan, consistent yan, boss, kahit naman nung panahon ni Jong Chico, di ba? Okay din yung laro nitong si Robert Bolik. Tsaka pang international to, boss, eh. Nag-abroad na to, eh. Nag-Japan to, eh. Di ba? Hindi nga lang to. Oo, Japan na yan. Same with, ano, di ba? Baka nakakalimutan nila. Same with Juan Gomez de Liano, di ba? Oo. Hindi nga lang tumagal. Di ba? Hindi nga lang tumagal. So, yun. Anyway, mag-change topic ko kami ni Boss Dodo, no? Agad akong babalik, agad kami babalik, kaya wag ko kayong umalis, no? Ang gagawin niyo lamang po ngayon is please reshare, please heart our broadcast dahil mas ginaganaan ho kami mag-live na lagi ni Boss Dodo pagka ganyan na sitwasyon eh. Ano? Okay, so wag ko kayong alis, no? Babalik po kami agad, no? This won't take long. Stand by. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Alright, so Boss Do, ayan, so nakita mo naman, may mga transition pa tayo ngayon, Boss Do, para mas maganda yung ating program. Okay, next topic natin, Boss, is ano analysis natin sa Jones Cup bid nitong Strong Group Athletics. Ikaw, Boss, what do you think? Hindi ba overkill yung kanila naging lineup? Meron tayong Boban, meron tayong Remy Martin, di ba? Never tayo nakakita ng isang lineup na ganyan yung kalakas eh. May DJ Fenner pa, may Dave Ildefonso pa, may Malik Diouf pa. Di ba, boss? Oo, meron pang Aji, di ba? So, all bases covered yung lineup nila eh. Di ba? Tsaka ang balita ko dito, boss, si Charles Chu hindi rin daw pinayagang mag-coach eh ng PBA. So, sino mag-coach? Magko-consultant na siya. Yan yung aalamin natin bukas. Kasi bukas, meron tayong special moment with the Strong Group Athletics eh. So, hopefully, makontak natin. Di ba, boss? Okay. So, anyway. So, boss to, ikaw, what do you think of the lineup of the Strong Group Athletics dito sa paparating na Jones Cup? Pagdating sa Jones Cup, alam mo, pare, there's no such thing as an overkill. Kasi you going there blind. Literally. Kasi di mo alam kung sino makakalaban mo on a particular year. Like, minsan, there was a time nung last time ako nag-cover nung Jones Cup, I think it was 2018, yung 2017. Buti ka pa, nakakover na ng Jones Cup. Ako, hindi pa eh. Boss? Ha? Ganun ba? Dapat sama ka na ni Frank Lau yan. Oo. Wag naman. Nakakaya naman. 2016, 2017. Since malapit yung Jones Cup papuntang Asian Games, lahat ng mga national teams almost andun. Andun yung Iran, nakalaban nila yung one Korean team, although hindi mostly mga national players, pero yung national coach, siya yung nagko-coach. So, makikita mo, tuso yung mga di ba? Tuso yung mga Koreano, pinapunta nila yung national coach nila there, pero hindi national team. Sila, may scout tayo, na-scout yung Gilas, pero yung Gilas, hindi may scout yung Korea. Parang gano'n. So
So, it turned out, malakas yung field. Kasi nga, pareho ngayon. Di ba? Pareho ngayon. The Jones Cup comes before the Asian Games. So, I believe if kaya nila, there will be some Asian Games teams na would take advantage of the opportunity and make the Jones Cup their tune-up tournament for the Asian Games, di ba? In that case, kung SGA ako and I'm going to the I'm going to the Jones Cup to defend my title, there's no such thing as a lineup na medyo overkill, di ba? Oo, tama. Yeah. Oo. Tama. Pero Boss Do, itong lineup na ito, are you looking at it as a kumbaga champion na agad? Kasi parang mas mabigat ang pressure nito for strong group eh. Doble ang ginawa nila Franklao. Alam mo kung bakit? Ang mahal na ng ginastos mo. Eh hindi naman question 'yan, boss eh. Yung strong group, pagka sinabi niya, sige, suportahan natin, no? Buho sila eh, 'di ba? Dwight Howard nga nako nila, akalain niyo magsusuot ng Philippine flag 'yon, 'di ba? Oo. Pero ikaw ba, boss? Nakikita mo ba na champion na agad ito, yung lineup na to, o baka biglang may going magic bunot yung ibang mga kalaban natin dito? Kasi boss ako, yun nga eh, baka may magic bunot eh. Oo, kasi tahimik yung ibang mga bansa eh. 'Di ba, boss? Napansin mo? Oo. Kapag mas maganda na yung malakas, don't take chances. Sabihin mo nga, sobrang naman lakas ito, ang hina ng field. Because you can never say it. Diba? Pero ano to tingin ko dito, boss, ano tawag doon, boss, yung overwhelming yung kanilang magiging panalo rito. At ang maganda rito, boss, ang hindi lang napapansin ng strong group is napapalakas nila yung mga bansa na posibleng makalaban natin in the future for Gilas. Di ba, boss? Kasi lalo na kung mga may Asian Games teams doon, no? Oo, kasi ano to, boss eh. Naglalagay sila ng lineup ho na napakalakas, no? So, yung sa lineup na ginagawa ho nilang malakas, yung mga sumasali ho ng mga bansa doon sa tournament na sasalihan ho ng nito pong strong group, nakakatikim ho ng maganda-gandang ensayo. 'Di ba, boss Do? Kasi kasi tinetrain nila labanan ho ng strong group na may bitbit ho ng mga NBA players, ng mga malalakas ho ng mga Pilipino, 'di ba? So nahahasa po sila. Ang isang pinagtataka ko lang dito, boss. Ewan ko lang kung nagawa na natin ang report o na-interview na natin, boss. Ito bang Gilas willing na labanan yung strong group o masyadong yung mga nasa likod ho ng Gilas Pilipinas ay masyadong ma-pride para hindi ho tanggapin yung open hands na actually inaalok na to ng strong group eh, 'di ba, boss? So kung gusto niyo kami i-tune up, pwede kami anytime kasi this will be beneficial for us kasi bago kami sumabak, nakakuha kami ng isang tunay na kompetisyon. 'Di ba, boss? Meron na ba tayong report na ganun, boss? Nag-alok na tumango na ba yung PBA o nag-ano na sila? Wala pa eh. I don't believe so kasi hindi pa naman hindi pa naman nag start ng training yung Asian Games team, di ba? Pero kung nagkatugma yung schedule ng Gilas at saka ng SGA, that's a very good idea, di ba? Parang nga yun, win-win yan, mutually beneficial to both sides, di ba? Tama. Practice yung SGA, practice yung Gilas. Pero ang problema ngayon, ni si Coach Tim, I believe he has no idea what kind of lineup he'll handle going to the Asian Games dahil nga because of all these uncertainties around him. Pero ikaw, boss, kung may chance, yung kaya, tingin mo yung strong group, pag sinabi ng Gilas, baka pwede nyo kaming i-ensayo siguro 1 week after ng inyong Jones Cup. So, dagdag gastos yan eh. Tingin mo gagawin nila Franklao yan, boss? Tingin mo lang. I won't be surprised. Na, bakit? Alam mo naman yung Franklao pagdating sa basketball and volleyball. Palaging palaging willing to help. We've seen that in the past. Okay. So, ikaw, naniniwala ka na papayag sila anytime, gagawin nila to? Ganon. Oo. And sana it happens, di ba? So pero tingin mo, boss, hindi naman kaya masyadong namang ma-pride yung national team natin.
na hindi ito tanggapin? Ha? Boss Do? Oo nga eh, oo nga eh. No, baka closed door, no? Oh, closed door, Bagay, no? di ba? Kasi boss, nakakahiya sila dito pagka tinalo sila ng straw group eh, no? Oo. Di ba? So, yan yung isa dyan eh. Okay, pero ikaw, happy ka ba boss sa ginagawa nitong ng strong group dun sa pagbuo ng mga ganitong klaseng team regardless na sinasabi ng ilan na wala naman ng quality yung Jones Cup, hindi kagaya nung araw eh. No, but then, Oo. meron pa rin nung itong legacy na sinalihan din ng Centennial team natin before, ng Gilas teams natin before, 'di ba? So hindi mababago 'yan. So if ever bumaba man yung quality niyan, gaya ng sinasabi ng iba, eventually hindi ako magugulat kung babalik 'yan kasi boss napakayaman na bansa rin naman nung nagpapaliga niyan eh. Oo. 'Di ba, boss? Boss Do? Oo. Kahit ano sabihin mo, the Jones Cup is the Jones Cup. Mhm. I was there in 98. I was Ah. there in 98. Ako, nag-cover ako for, I think, the Bulletin. Naku, Yung boss, mag-champion yung Centennial team. boss, hingi ako ng pasensya sa iyo hindi ko nabasa yung mga story mo nung 1998 na yan. Kasi that time, boss, hindi pa ako marunong magbasa. No, parang ano pala, ba, 'di ba? Ba, ganun pala. Alam ba yung team natin noon? Gaano kagaling? Ah. Tinalo sila, Alvin Patrimonio, Marlu Aquino, Kenneth Duremdes, Berhel Meneses, Johnny Aparientos, Mhm. may Andy Siegel pa, EJ File, tapos Olsen Racela yung backup ni Johnny, tapos Jolas, Caryaso, Mhm. ganun kalakas yung team na yun. Aha. Maganda pala. Tsaka ang lakas ng mga nakalaban, mga Koreano yung mga nakalaban, Japan nakalaban. Balikan niyo ho sa YouTube yung tinalo yung Japan. Parang lamang ng 4 points, 5 points with 20 seconds left. Binaligtad pa ni Johnny tsaka ni Alvin in the last 20 seconds. Balikan niyo ho sa YouTube yun. Oo. Search lang. Centennial Team, Japan, Jones Cup, 98. Nag-champion ba tayo doon, boss? Oo. Champion tayo na 98 eh, no? 'Di ba? That was the first time na mag-champion yung Philippine team since yung mga team ni Ron Jacobs Nung araw, NC. 80s, nung 80s. 85, I think. Mga ganon. 80s. Mhm. Ano yung nakalaban natin sa finals yan, boss? Japan din eh, no? Japan yata, di ba? Dun sa Hindi ko na matandaan dun sa 98, ang nakalaban natin Chinese Taipei. Hometown. Ang kalaban, ang star nila si si Chen Chilung, yung American Ninja tinatawag nila. Kasi lumilipad yun eh. Okay. So, anyway, ito boss, balikan natin lang na mabilisan itong strong group athletics. Ano yung kinakatakot mo sa magiging campaign na to? Ako, nabanggit ko na kanina, no? Yung pressure nasa kanila. They have to win, no? Kasi a loss for them would mean embarrassment para sa strong group athletics kay Frank Lau, kay Jacob Lau. Kasi boss, di ba? Walang niya, ano pala, choke, ganun ang mga di ba? Tapos sa masakit, wala pa ho si dito. Wala pa rito si Charles Chu. Hindi siya magko-coach. So, another challenge yan, another struggle para doon sa team. 'Di ba anong system ang kanilang i-implement? Although sabi naman natin, moot and academic na yung system kasi hurriedly formed yung lineup, 'di ba? Hindi sila nag-prepare talaga ng matagalan dito unlike yung kanilang mga makakalaban, which is yun ang advantage itong mga to. 'Di ba? Pero ikaw boss, ano pa yung kinakakaba mo rito sa Jones Cup? Siyempre, andun yung fear na this very, very strong lineup. And pag natalo ka, but you'll be exposed to ridicule. But knowing knowing SGA and knowing the commitment that they're giving to all these teams, I'm sure they are embracing the pressure that comes with the fielding such a strong lineup. Kaya nila yan. And they're no longer new to it. Okay. So, kayo po ba, ano ang mga thoughts ninyo bago kami lumipat ng topic? Kita ho ninyo, napakabilis na ng program namin ni Boss Dodo ngayon, no? Sabi ko sa inyo, new and revitalized. Tsaka nakita mo naman boss yung teaser natin, di ba? Kakaiba, di ba? Di ba? Okay, si Coach Chris Bautista nanonood sa atin, si Commissioner ng NASCO. No? Yung NASCO boss, isang magandang liga rin niya. Marami rin ng mga nagsimulang sino ba mga player na nagsimula diyan sa NASCO boss kung may natatanda ka?
tagal na rin yung na-ask ko eh. No? Oo, sila Ngayon, nandiyan ka yan. So ibig sabihin nun, boss, kahit papaano is may value, may mga tumusuporta, 'di ba? May mga liga. Yeah. Sabi nito may mga korporasyon. Sabi ni Luis S. Dims, Centennial team prepared for China but forgot to prepare for South Korea. Ito yung na mismo siguro, no, yung busan na to. Boss, tama ba? Kasi natalo tayo ng Korea pagdating mo sa Asian Games. Mhm. Oo. Eto, boss, maglalaro ba, sabi ni Brian Banal, maglalaro ba sa Jones Cup yung national team ng Chinese Taipei? Dalawa to, di ba? A at B, di ba? Laging ganun yun eh, di ba? And kung, I believe kung tama-tama doon sa yung build-up mo sa Asian Games, if you're playing the Jones Cup, I believe they will. Palaging ganun yan. Palaging may A, palaging may B. Mm-hmm. Mga B nila, last time I saw them, ang tatangkad na rin. Pero yun nga, syempre, medyo raw pa eh. Diba? Mm-hmm. Tsaka ano to kaya naman talaga binuo ng Chinese Taipei itong Jones Cup is para i-improve yung basketball nila eh. Di ba, boss? So, yan din yung nakakatakot sa atin kasi tayo habang nagre-relax, habang tayo ay napupuno ng politika dito sa basketball natin, yung ibang yung Japan, ewan ko lang, boss, kung hindi tayo mahirapan dito. Hindi natin makakabangga pa sa Asian Games to eh. Di ba? Mixed signals yung Japan. Nakukuha ko kay Japan eh. Nung una, parang sinasabi, dahil hindi raw FIBA window, I don't think yung best nila, they can field their best team dahil nga ongoing yung medyo pa approach yung B-League season at that time. Diba? Uh-huh. Pero meron ding mga reports, although unconfirmed din, since they are the hosts, yung mga Japanese daw are really putting their best foot forward pagdating sa Asian Games. Okay, teka, nalilito ako dito sa So si Brian, ano tawag dito? Si Brian Banal, ang sinasabi niya si Charles Chudo yung coach ng SGA, no? Pero may nakausap tayo sa SGA, hindi ko na sasabihin si Frank Lau, sinabi niya na hindi. So naguguluhan ako. Ikaw ba, boss? Anong report mo dito? Anong latest sa'yo dito, boss? Hindi ko pero yung last na narinig ko, Chris Chu was still Charles Chu was still seeking the permission of both the PBA and Phoenix for yun nga yung Jones Cups team ng STA. So hindi ko alam what decision the PBA or Phoenix for that matter made on that. Kaya nga, ito try natin tumawag sa mga sa mga otoridad natin. Charles Chu, di sumasagot. Teka lang, baka kumakain eh. Tawagan natin si Boss Jacob Lau. Boss, subukan ko lang si Jacob Lau, boss ha. Wait lang, okay? So, wala akong pampatch ngayon, boss. Hindi ko maipapatch sila ng diretso. Pero, gawang kong paraan na lang dito sa mic na lang, ha? Kasi hindi ako nag-prepare. Ang prepare ko, boss, yung aesthetic ng boss. Maganda ba? Yung mga viewer namin, kumusta ho ang inyo pong pagtanggap dito sa bago nating dinesign? Boss, ako nag-design yan. Isang magdamag ko ginawa yan ng isang araw. Di ba? Labor of love. It's a labor of love. Pero ikaw ba, boss? Nagandahan ka naman? Medyo baliktad sa'yo kasi naka-ano ka eh. Naka-ano ka lang, Viber ka lang eh. Kasi boss, hindi ko pa bayad yung Hindi ko na binayaran yung Zoom ko. Kasi pag binayaran ko, 1-2 a month, tapos once a week lang kami ni Boss Dodo. Tapos ang masakit, pagka tinamad pa kami dalawa o nabisi kami dalawa, wala. Di ba, boss? Ano yan? Sino yung tumatawag sa'yo, boss? Parang mayroon ka pang kausap dyan. Hindi. Titignan ko nga doon sa Saan? Sa cellphone natin yung para makita ko yung bagong design natin. Gusto mo panoorin. Yan, di ba? Ang ganda, pulang-pula, di ba? Okay, ano masasabi? Hindi sumasagot si Charles, ha? Teka lang, teka. Tawagan natin. Ito, tatawagan ko. Baka busy lang eh. Teka lang. Ay, binababa. Yung pakay ko, nanonood sa atin. Si Boss Frank. Tinatawagan ko. But, anyway, mamaya bibigyan natin ng paglilinaw yung issue na yan. Alam nyo naman kami dito nila, Boss Dodo eh. Pagka may balita, inaalam agad namin. Kami ang mga, ewan ko ba, boss, kung tanggap sa'yo, yung dakilang marites ng sports, di ba? Minsan nakakapikon eh, no? Pag sinabing marites o fake news, di ba?
ano mo ba yun, boss? Nararamdaman mo ba yung Ay, pinupunto ko? sanay na tayo dyan. Yeah. Oo, sanay na tayo sa mga ganyan sa O ba- online. Pero boss, ikaw, tanongin kita, ano ba yung pagkakaiba ng Marites tsaka reporter na katulad natin, boss? Mga anchor. Ha? Malayo naman, siyempre. Diba? Tayo, ginagawa natin yung trabaho natin. Mhm. Yan ang ano natin, yan ang calling natin to keep people informed, di ba? So that they can form proper opinions on issues, di ba? Mhm. Lang naman tayo, di ba? Mhm. Oh, tsaka ano no? Eh, yung Marites, mga ano lang, mga chismis na Tsaka usapan yung mga ibang tao. Tsaka ang sinasabi nga nila, di ba, katulad si Homer, lagi nilang binabanata na kesyo Marites daw, kesyo ano daw, machika, di ba, yung mga ganun. Ang hindi nila alam, trabaho talaga namin alamin yung mga balita. Pero kung mapapansin ninyo, pagka yung mga issue, yung mga personal, hindi naman natin pinapatulan. Si Apple, hindi natin pinapatulan yung kaso ni Apple, yung issue nila. Di ba, hindi ko nga maintindihan dito sa mga ibang mga fans, ba't kailangan nyo pa hong uriratin at pakialaman yung buhay na pagmamahalan ng dalawa? Wala namang asawa si Gamad, wala naman nung asawa si Apple. Di ba, anong masama doon? Di ba, boss? Di ko maintindihan, Ingit ba kayo kasi crush nyo si Gamad? O naiinggit kayo kasi crush nyo si Apple? Pinapantasya nyo? O ayan, magpapasumpa na yata ng kaso si Apple David. Boss do. Anyway. Nakita ko nga yung tweet niya. Anyway, so ito, lipat na ho kami ng topic ni Boss Dodo. So ito na yung ikatlo natin, no? Yung pagpasok nitong si Boss Frank Lau bilang bagong pinuno ng PNBF. So kung kayo ang tatanungin, no, ano ho ang inyong masasabi dito sa ating topic ngayon? At ito, welcome development ba to? Kasi may iba, boss, di ba? Even last week, may mga nagtatanong. Nung na-topic natin yung SGA, ba't di papasukin sa PBA? Tsaka ba't hindi nila bigyan ng active role doon sa Gilas natin? So ito, mukhang sa volleyball siya matututok. And magandang kick-off yan. Kasi boss, naka-silver sila sa B-Cup na nakaraan. Diba? Kahapon, kanina. Di ba? So ikaw, boss, ano masasabi mo dito sa pagpasok natin ni Frank Lau? Ako naman, I'm keeping an open mind pagdating kay Frank Lau as president of the PNBF dahil we all know naman na pagdating sa pagtulong sa sports, specifically volleyball, medyo taos yung puso ni Frank Lau pagdating sa ganyan. But what really bothers me is the conduct of the elections. I was monitoring yung elections kanina kasi ginawa yan kanina umaga, di ba? And I fear yung mga the fact na the POC who conducted the elections in its role as part of nung ad hoc committee na ginawa ng FIVB, diba? I don't think the people that voted there is the true representation of the Philippine volleyball community. Diba? Yun lang ang pinakayoko doon. Parang feeling ko nga minaniobra yung feeling ko there were things that happened there that ang nangyari may mga tao doon na mga pumasok na I don't think represented the volleyball community. Ang pinakaunang concern ko diyan, the PVL as a league, we all know na it's the biggest league in the volleyball league in the country. Was not represented in the proceedings. In Sports Vision, which runs the two biggest leagues in the country, in the PVL and the Spikers Turf, were not represented there. We can say na Frank Lau, in his role as a PBL team owner, in a way represents the PBL. Pero where are the 9 other teams? Does Frank Lau represent the 9 other teams in the PBL or Sports Vision for that matter? Pag wala yung PBL dyan, it's like nag-conduct ng elections yung SBP na without the PBA there. Diba? So ikaw, anong worry mo dito? Ikaw ba, boss, worried ka na kay Frank Lau? Baka hindi siya maging epektibong pinuno? O worried ka doon sa mga tao na nandoon pa rin na supposedly and dapat wala na? Boss do. Oo, both. I hope. Ako tingin ko malinis yung
hangarin ni Frank Lau, di ba? But yung mga tao nakapaligid sa kanya, they be the same. Mhm. They be doing the same, di ba? Mhm. Unang-una, nakapasok ulit yung Tacho Sara. We all know that less than a year ago, kakahus lang natin nung World Men's Volleyball. Championship. Aha. He was ousted as PNBF chief. Mhm. And he was ousted, hindi naman in-ousted because of politics. He was ousted there for a reason. Ngayon, he's there. Aha. So ikaw, Maraming mga ibang tao doon. pero ikaw, if ever meron kang gustong ibigay na kung babalaman ito o reminder o kung ano man kay Frank Lau at doon sa kanyang grupo. Kasi ako, ang pinakaayaw nating mangyari dito, mga kaibigan, is because of politics o because of questionable people, 'di ba? Na meron hong gustong tumulong, meron hong isang godfather, may isang bilyonaryo na pumasok to support a certain sport, biglang mawawalan ho ng gana dahil sa politika, sa kaguluhan doon o pagkaka-involve pa ng kanyang pangalan sa mga hindi dapat no na nangyayari, 'di ba? Ako yun yung isang worry ko lang. Pero ikaw, boss, kung may payo ka kay Frank Lau o kung I'm sure nanonood siya ngayon dito, ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Just a reminder, payong kaibigan, payong kapatid, boss do. Ewan ko. Pero sana, di ba? I hope yung mga sinasabi mo won't happen. Di ba? And I hope he'll be, he'll be the figure that can unite a very fragmented volleyball community right now. Kasi I don't think this exercise, kahit ano pa sabihin ng POC, I don't think this will lead to lasting peace in the Philippine volleyball community. In fact, I think it made it worse. Diba? Kasi hindi nga involved yung mga di ba? Hindi nga involved yung mga biggest stakeholders ng volleyball in the country, diba? So I want to see Frank Lau and his for the sake of Philippine volleyball. But minsan the end doesn't justify the means. Naiupo ka dyan, kasama ng mga ibang mga tao dyan, naiupo ka. Supposedly, to fast track yung di ba? Or to put someone there after the suspension of the old PNBF, di ba? Pero, will it eventually lead to something good? I hope it leads to, but I have my apprehensions and I have my concerns. Okay. So, yan. Sana, maging maganda yung bunga nito. And knowing naman si Frank Lau, businessman yan, boss, di ba? Hindi naman niya mararating yung narating niya na hindi nga natin kayang ratingin ng mga ordinaryong Pilipino kung wala siya nito, di ba, boss? So, I'm sure he will have somebody, to watch his back, and then he will also observe what is happening around him para ma-prevent yung pagkasira ng pangalan niya. Kasi kung isa ka ng established, actually pwede na nga magpahinga si Boss Frank Kasi yung mga anak niya, sila Jacob, sila na yung nagmamando ngayon ng mga negosyo niya 'Di ba? So ito na lang, hindi ko alam kung ba't pumasok siya dito sa volleyball, pero since ang motibo niya is tulungan talaga yung national team natin kasi sabi nga niya po, so nakausap ko siya, yung basketball kasi meron na sila MVP, San Miguel andyan Etong volleyball, isa sa may potential tayo dito, isa sa pinanonood talaga ng tao, paborito ngayon, number 1 league na nga yan, yung PVL 'Di ba? So kung tutulungan natin, which is nakita naman natin yung pagbabago, 'di ba? And in fairness naman din kay Touch Boss, na-expose niya, nabigyan niya ng outlet, nabigyan niya ng opportunity to play abroad at sa ibang mga competitions. Kasi nga, malakas siya well connected siya sa Asian and probably world basketball circuit. So sana, yung kanilang partnership ngayon, mas manaig yung desisyon at kung ano yung gusto talaga nito si Frank Lau, na nakikita niya would be beneficial para sa national team natin, sa mga players, at para sa campaign din ng ating bansa. Di ba, Boss Do? Tingin mo, Boss Do? Sana. But sabi ko nga sa iyo, I'm not too optimistic about that. Mm-hmm. So ano yung gusto mo kung ayan. Pero ikaw, tanungin kita ng diretso, Boss Do. Okay sa'yo na si Frank Lau ang presidente ngayon ng PNBF? As I said, I wish Frank Lau will succeed in that role. But my bigger wish is, kung sino man yung umuupo dyan,
would be elected in elections na yung ang bumoto sa iyo truly represents the stakeholders in the sport. Mhm. In this case, I didn't see it. Aha. And Kasi I don't know why why people are not questioning it. kasi yung election last time dati, boss, yung nanalo si Tony Boy Liao, yun yung talagang legitimate election nila, observed by the POC, di ba? Supervised. Saka, Aha. we all know na lahat ng mga doon, lahat ng mga are people na pati yung representatives ng NCAA, representatives ng UAP, they're really there. Pero ikaw, boss, The biggest leagues are really represented. Pero ikaw, boss, kung sa yung pananaw, tingin mo ba, boss, kung nagkaroon ng election ngayon, tumakbo si Frank Lau, hindi siya iboboto nitong mga tao na to? To think, boss, na, hindi siya pinagtatanggol ko si Frank Lau, to think na bago matapos yung term ni Tony Boy Liao, no, quote-unquote, no, siya yung sumolve ng mga problema. Yung sweldo ni Jorge De Brito, sweldo ng ibang mga players, yung mga, kumbaga, pinansyal. Di ba, boss? So, sa tingin mo ba, hindi niya kayang manalo, boss? If there is an election? That I don't know. Pero I wish he would have ascended to the position in much better circumstances, di ba? Na hindi yung like this one that was conducted by Pero ako, ang tingin ko dito, boss, kasi parang hindi lang naipaliwanag ng POC. Kasi may mga POC mandate yan di ba, boss? May mga bylaws, may mga rules sila na ginagawa. Ang hindi ko lang talaga maintindihan dito is ano yung epekto nung pagkawala ni Tony Boy, nawala ba siya, kinik out ba siya, pero parang pinitisyon siya ng mga stakeholders So that leaves yung presidency and the rest of the officials ng PNBF vacant, di ba, the positions. Di ba, boss? So, hindi kaya to, ano ba tawag nila dito mo? Special elections ba itong nangyari kanina? Umaga? Ha? They know, I don't know, hindi ko alam, pero I didn't see an election that I think was fair. Mm-hmm. And I think I didn't see an election that I think truly reflected the feelings of the volleyball community. And siyempre, yung palagi mong wish is you'll have someone to lead there na who would inspire change and who would inspire unity. Palagi naman tayo dyan pag may election. Even in politics, even in sports, and even in other matters. We always wish na someone who wins an election can inspire change, good change, and unity within the ranks. And hopefully, kahit anumang nangyari kanina, even if I have my doubts, hopefully Frank Lau succeeds for the sake of Philippine battle. Correct. Okay, yung mga viewers po natin, ano masasabi ninyo? Welcome development ba to? Dahil kung siguro yung pondo-pondo, alam nyo na yan, matik given na sa kanila to Di ba yung Frank Lau, pagka-budget. Sabi ni Raymond Froel, Daddy, na makakagulo ang PNBF. Di na magkakagulo PNBF, bumalik na si Tatsu Sara, sabay tawa. Okay? Si Nalds Ungay, Boss Idol Snow, tuloy na ba ang pasok ng SGA sa Titan? Mamaya natin sasagutin yan. Vin Arojado, hinaharangan ba yung SGA ng MVP, SMB at Kume-Kume? Mamaya natin sagutin yung mga tanong hunay. Okay, but anyway, Boss, final take mo dito sa minute 3 natin, sa topic 3, number 3 natin, Boss Do. I think I said my piece already. Kanina pa ako I'm bothered by how it was conducted. Despite that, I wish the PNBF well. Sana naman, for the sake of Philippine volleyball, this will lead to something good. Pero ikaw, kahit pa paano, boss, meron kang optimism dito sa bagong management ng PNBF? Ako Wala? So ayaw mo si Frank talaga, si Frank Lau? O yung mga nasa paligid? Linawin ko lang, boss Do. I hope Frank Lau, ako, una, I don't question I don't question the vision and I don't question the sincerity and the motivation of Frank Lau for wanting to be there. Sa mga circumstances in which he ascended and assumed the position, at saka yung mga tao nakapaligid sa kanya, may serious doubts. Okay. So yun lang ang worry mo, boss Do. Yeah. Yung mga nasa paligid lang. Okay.
Pero kung si Frank Lau mismo, okay ka. Okay ka sana, boss. At kung sana naging maganda yung takbo ng eleksyon. Tama ba, Yeah. boss Do? Tama. Aha. Okay, pero sana sana no, maging maganda yung bunga nito, no? Kasi ako nakikita ko dito, boss Do. Ewan ko lang kung sasang-ayon ka sa akin o hindi Yung prototype na ginagawa nitong Frank Lau dito sa national team natin is kung paano binuhay ni Danding Cojuangco yung basketball ng mga 80s Parang ganun siya no? Parang Danding o volleyball yung dating niya di ba? So tingnan natin kung magpapatuloy yan and tingnan natin kung yung kanyang pagiging kanyang desisyon no na umangat no mag-ascend diyan sa presidency ng PNBF talagang magkakaroon ng bunga. Di ba, boss Do? Di ba? Okay. So ito na. Lilipat na ho kami ng topic. Topic number 3 na kami. Nito pong si Boss Dodo. So, topic number 4 na tayo. Ang bilis natin, boss. Ano ang sikreto ng patuloy na pag-angat ni Alex Ayala? May susunod po kaya sa kanya? Wag ho kayong alis. Babalik kami agad. Ito po ang inyong paboritong No Cooking Show. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Alright, so nagbabalik po ang ating programa. So ayan, kapiling na natin ngayon si si Boss Dodo Katakutan. Ayan ang ating topic number 4, Boss Do, no? So ano kaya ang sikreto nitong si Alex Ayala, boss? At maganda yung kanyang ipinapakita. Pero ako, matik to, boss Ang talagang crucial dito o ang nagdictate ng kanyang career, no? Ngayon is yung naging patience ng kanyang mga magulang, yung naging puhunan, di ba? Boss, yung kanilang naging magandang break, nakuha nila yung Globe, yung BPI, no? So hindi naging mabigat para sa kanila yung pag nitong si Alex Ayala, pag-train, no? Pag-aaral diyan sa Rafael Nadal School. Kaya nga ako, boss, hindi ako pabor dun sa ewan ko na lang baka masamain tayo, no? Yung parang ipinagmamalaki ba ng PSC, boss, na ito, maganda yung namin, maganda yung meron kaming, tama ba to, boss, 150 o WTA 150 na ginaganap, 150 na ginaganap dito sa bansa, di ba, boss, para raw ma-expose yung mga Pilipino. Hindi ho yan yung ruta dun no? Ang talagang ruta ho talaga dito sa ganitong klaseng kompetisyon o ganitong klaseng pag-improve ng performance ng isang atleta natin is yung boss, yung exposure talaga, yung pagprepara doon sa mga manlalaro. 'Di ba? Yung competition mo kasi dapat iniaangat mo for a tennis player. 'Di ba, boss Do? Yung i-expose mo sila dito na lalaro lang sila ngayon, tapos ma-eliminate sila, mabibigo na silang umabante doon po sa next round. One game lang ang nilaro nila, daang milyon yung ginasta natin. Mali 'yun. Di ba, boss? Pero ikaw, ano yung talagang tunay na sikreto? Why Alex Ayala right now is turning heads in the WTA, boss Do? Una-una, pare, there's no doubt about the talent, the innate talent that Alex Ayala has. And secondly, yung drive ng bata and the support of her family is priceless. Isipin mo, on their own, with so little government support, at the very young age, talagang they chased Alex Ayala's dream and the parents helped them Correct. achieve it. Aha. Isipin mo, makapunta ka ng age 13, you go in a foreign land to train almost exclusively every day. Mag-enroll ka sa Rafa Nadal Academy na 13, isipin mo yung the strain on the family's finances. Isipin mo yung sacrifices that not only Alex Ayala but also her parents made just to be able to see how far she can go in this in pursuing her dream, di ba? And with very little support from the government, di ba? Isipin mo yun, and it all, and now you see it, di ba?
now you see it bear fruit now, and see Alex Ayala make the country proud doon sa ginagawa niya. Ba, I think it's a model na that should be duplicated, replicated everywhere, di ba? Not just in tennis, but in other sports, di ba? Ang ano talaga dyan is exposure, eh. Kausap ko nga yung ano eh. I was talking to, there was one time I was talking to Terry Capistrano again, diba? Who's the, not only yung manager ng Lasal sa UAP basketball, but who's also the president of the PATAFA, diba? Yung Philippine Athletics, ano eh, diba? Track and Field Federation, diba? I was asking him about another Philippine gem, which was EJ Obiena, di ba? Aha, tama. Makikita mo si Obiena. I don't know about you, but ako, I never imagined that in my lifetime makakakita ako ng Filipino pole vaulter na who would be world class, di ba? Aha, correct. Ako, honestly, I never seeing yung mga sino Sir J. Bello, pinapanood mo lang sa TV, and then I never thought I'd one day see a Filipino pole vaulter compete with the best in the world, diba? And yet there, ano. So I was asking Mr. Capistrano, sabi ko, "Sir, ano ba yun? Was E.J. Obiena really one of a kind, a generational talent, or is it because diba, of the training that he was able to gain that made him a world class pole vaulter, diba? And alam mo sagot ni Mr. Terry, no, it's really the exposure that EJ was able to get in Europe, the training that he got from some of the best pole vault coaches in the world that made him who he is now. Diba? Meaning, if some other Philippine athlete, hindi ko naman binibilitan yung capacity ni EJ Obiena, but my point is, given someone with EJ Obiena same drive, and same talent, and same determination to succeed, tapos bigyan mo siya ng same exposure, same training, there will come a time na maano rin siya. Will maybe gain a shot at least competing against some of the best in the world. Now, di ba? Kung ngayon nga, parang makikita mo, it's like a golden era for Philippine sports kasi makikita mo, meron na tayong Olympic gold medals, Correct. not only in one sport, but Tatlo in na. multiple sports, di ba? Meron tayong Heidelin who broke down the barriers sa Olympics. Meron tayong Carlos Yulo who was able to become the first Filipino to win 2 gold medals. Tapos meron tayong di ba? Meron tayong Alex Ayala now, and of course EJ Obiena sa pole vault, and of course who can forget yung exploits ni Manny Pacquiao in boxing. Isipin mo lahat yan, di ba? Isipin, ikaw ba, may isip mo na there will be the day would come na the Philippine team would compete in the Football World Cup. And yet, the Filipinas are set to compete in the second straight Women's World Cup, di ba? So, if you're a Filipino sports fan, this is a good time to be alive. Pero, ito boss, ano yung naging ticket kaya? Ano yung naging crucial dito sa naging ruta nitong si Alex Ayala patungo sa kung nasa saan siya ngayon, boss to? As I said, ito nasa training eh. I think ang pinaka-crucial more than anything else is yung training that he got from the Rafa Nadal Academy. Tennis Academy. For that, ando na if you gain that much, then asa sa'yo na if you succeed or not. And we also, what Alex Ayala has been able to accomplish, mainly because of the training that she got at a very young age, all the way to now. Kasi nakikita mo naman, yung mga coaches niya, andun pa rin from Rafa's Academy pa rin yung mga coaches niya right now. So, that's a big thing. So, kung may mga in the future, may mga
So ngayon, may mga young girls and boys who want to follow in Alex Ayala's footsteps. And then I'm sure they won't be lacking in inspiration and support. Aha. Pero alam mo boss, ang ano dito, ang naging susi talaga dito, alam niyo yung ruta ho na binagtas ni Alex Ayala starting out, was supposedly the same route din na dinaanan nito sila Christine Patrimonio, boss. Nina Clarice, naalala mo yon, yung anak ni Alvin. Oo. 'Di ba? Yun nga lang, kahit na superstar itong si Alvin dyan ho sa PBA, hindi ho talaga kakayanin yung gastos. 'Di ba, boss? No? Oo. Kasi iba ho talaga yan eh. Una, biyahin nyo pa lang ho doon. Pag nagpunta ka na, when you say, pag nag-travel ako ng Europe, ibig sabihin mayaman ka. 'Di ba? All the more na doon ka na halos titira para makapag-training. Okay? Oo. So bigyan natin sila boss ng idea kung paano mag-training at kung magkano yung magagasta nila pagka nagpunta ho di sila dito kay Rafa Nadal. Okay? Boss, okay? Oo. So ikaw ba may idea ka, boss? Ako, ni-research ko lang to. Ginawa natin ng story to ng SEA Games. Remember no na-interview natin si Alex? Okay, so ito si Alex, she joined the Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. 2018 to, boss. No? So, 13 years old pa lang siya noon, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, boss, 8 years old pa lang to, kino-cover na natin to Natatandaan mo? Oo. May picture ako na batang-bata pa, bungal pa nga siya di ba? So, ini-interview ko na, naka-pink sa Globe. Tapos, ito yung magagasta ho ninyo pag gusto ho ninyo talagang i-improve. Pero boss, sa tingin mo, worth it naman yung naging training ni Alex yan. Yung ginasta nilang puhunan no? But definitely, no, in fairness sa kanyang magulang, this is not about the money that they will get from Alex when she turns pro or when she competes at this level. No, hindi nila nakikita yan. All they wanted back then was to fulfill the dream nung kanilang anak. 'Di ba? So ito, ang Rafael Nadal pala, boss, ang annual high performance program niyan, full board kasama yung schooling. Full board, boss, parang PMAer. No, ganyan yan Bigyan ko kay idea. Yung doon ka nag-aaral, no? Nag-aaral ka ng school, tapos nag-aaral ka ng nagte-training ka ng tennis. Okay, ito yung gustong gawin ng National Sports Academy natin 'Di ba, boss? So magbabayad ka diyan ng 60,000 euros hanggang 65,000 euros per year. So that's 3.7 to 4 million per year. Tuition mo pa lang 'yon, boss Tuition pa lang 'yon Okay? Ang i-cover po niyan, no, is 17 hours of weekly high-performance tennis training, physical conditioning, sports psychology, biomechanical analysis, tapos tuition dun sa Rafael Nadal International School. US curriculum yan. Sabi ko sa inyo, hindi lang kayo magte-training, mag-aaral din ho kayo. Okay? And then, meron kang on-campus room, board, tsaka full sports nutrition regimen. So, naka-boarding ka na doon. Di ba, boss? Okay lang ba, boss? Hindi ka ba nabobor sa share naman. Oh. Para lang makita, para lang malaman nila. Yung gastos, okay? So, 5 taon to. So, 5 taon to, boss. 4 million na yun, 1 taon pa lang yan. Kung 1 taon ka lang mag-aaral do, may habang ka, may 4 million ako, mag-aaral ako, wala ako kayo mararating kung 1 taon ka lang. Okay? Tapos, kasama sa binabayad mo na yan, yung on-site medical, physiotherapy, and recovery services. Siyempre, boss, magugulpe yung katawan mo Gulpe, pe-gulps, di ba? Ensayo ka na, aral ka pa. Di ba? So, bayad yan. So, for a total 5-year stint, okay, ages 13 to 18, ito yung approximately, na nagasta ni Alex Ayala was 300,000 euros o 18.5 million pesos. Boss, pagka yung anak mo, boss, nangarap na pag Rafael Nadal, gusto mo? Okay. Ang cost... But that's not, but at least Alex Ayala is lucky that she was considered for a scholarship. Correct. Ano ba to, boss? May ano rin to? May ano rin? Qualification? Oh, and then I think it was they'll offer you a scholarship. Tama, kasi kailangan niya mag-perform muna locally for her to be ano tawag doon, boss, to be given considered for a scholarship. Correct. Considered for. Pero ang at least yung mga figures na sinight mo, at least now yung mga nag-ambition diyan may mga anak or may mga kilala na they feel has futures as the skills to shine in tennis, diba? At least they'll get an idea kung magkano yung if you go to those camps na gano'n and study in prestigious tennis schools like the Rafa
Nadal Tennis Academy. Di ba? Kaya nga. O, ito, boss, tuloy ko lang, ha? Boss, hindi ka naman naiinip sa akin, ha? Boss, ha? Oo Hindi ka naman. naiinip. Oo. Tanggalin ko muna yung salamin ko, boss, kasi pang malapitan to, eh. Pag malayo. Yung kodigo ko. Eto na. Okay. So, aside from the academy tuition, no? Kalahati pa lang uwi ng gastos nyo. So, once an athlete po enters the ITF World Tennis Tour, yung WTA 15K natin, ayan, 125 yun sa Pilipinas eh. 25K, 60K, 100K, yung mga K ho na yan, boss, ano yan eh, may points yan pero mababa as compared to sa mga majors. Di ba, boss? Tama? Okay. So, ito na. Traveling po ng coach ninyo at saka physio expenses ninyo, may dedicated touring coach ka, galing sa Rafa Nadal yan. Siyempre, sa kanila galing yon. Ewan ko lang kung ina-approve nila na outsider. $1,500 to $4,500 dollars per week. Okay? Plus the player must cover 100% of the coach's flights, hotels, and meals. Patay ka na agad. Diba? Grabe, no? $80,000 to $150,000 yun. That's 4.5 million to 8.5 million, ha? Ang magagasta mo kada taon kung gusto mo mag-compete sa mga WTA ek na binanggit ko kanina. Okay? Flights pa and excess baggage mo dahil yung mga racket mo, tapos may ka lumilipat from America, tapos punta ka Madrid, Paris, Frankfurt, di ba? Tapos South America, North America. Annual flight expenses mo, $25,000 to $40,000. So, 1.4 to 2.2, pamasahe pa lang yon, boss, ha? Okay, iniisa-isa lang namin to, ha? Tapos, hotel po ninyo, syempre, kailangan naman itira nyo sa Sogo yung mga coaches ninyo, $30,000 to $50,000 na naman yan, 1.7 to 2.8 million. Di ba, boss? Equipment and restringing. O, yung raketa, nire-restring mo yan. Ito, boss, kaya na natin to, boss. $20 to $30 per job. Di ba? Okay? So, pero, ang annual equipment maintenance mo is $5,000 to $10,000. That's $280 to $560. Okay? So, ang realidad po niyan, per year, kasama ho yung tuition kay Rafael Nadal, yung touring mo, yung coach mo, yung physio mo, PT yan eh, di ba? Yung travel expenses mo, hotels, pagkain, visa, ayusin mo pa yung visa mo, tapos mga equipment mo, nasa 11.5 to 18 million per year. Yun pa, no? Magkano yung kinita niya, boss, noong nakaraan? Sa Mubadala Open. 14 million yun, di ba? Pesos. Oo. Di abonado pa rin. Isang taon pa lang yung bayad. Di ba, boss? Isang taon pa lang bayad. Okay, why are we saying this? Why are we saying this? Okay, hindi naman ho kasi namin sa dinidiscourage yung mga kababayan ho natin, no, na wag mag-tennis, no? Pero yan ho yung realidad niyan. Unless ho, no, meron ho kayong pampondo sa sarili niyo. Ba't kailangan kong pondohan yung sarili ko? Magkukumpit lang naman ako. Do or die to, every game. Hindi po ganon. Kasi kung ang kalaban niyo po sa tennis ngayon, kami lang ni Boss Dodo, ang level niyo, kami lang ni Boss Dodo. So, hindi tataas yung antasunin nyo ng pagtitenis kung hindi ho kayo lalaban. Yung mga Asian Games, SEA Games, so bihira lang yan eh. Kung makapag-qualify ka, swerte na lang. Di ba, boss? Yan din yung nangyari. Ito, pinakamaganda example, yan din yung nangyari kay John Mar Fajardo. So, dahil yung competition niya, tumigil na at the PBA level, hanggang PBA level lang siya. So, maswerte na ho kung magpapakita siya ng maganda sa mga FIBA tournaments na sinasalihan at nire-represent niya. Di ba, boss? So, yung tanong, may susunod kaya sa kanya? Kasi, at sasabihin niya, bakit si Manny Pacquiao? Ba't may kasunod pa ho ba si Manny Pacquiao ngayon? Tagal na ho natin naghihintay ng bagong champion. Ang world champion nga ho natin, ewan ko kung tama, 2 pa rin. Minimum weight lang ho yan. 105 pounds lang ho yan. Diba? Sila Pedro. Ngayon, iba ho kasi yung boxing. Yung boxing ho kasi, andi dito ho sa atin yung mga high-level competitions. Diba? Sa Asia, dito sa Thailand, diba sa Japan, diba humahabol na rin ho sila. Maganda ho yung exposure. Pero yung tennis, wala ho dito sa Asia. Ando dun sa Europe at sa Amerika. Diba? So, kung sinasabi ho ng ilang mga sports officials, hindi, ito, maganda to, baka makasukit tayo agad na Alex. Kalokohan ho yun. Unless po, ponduhan nyo ho yung mga player na yan na gawin yung ginawa ng mga magulang ni Alex Ayala, matutupad po yung gusto nyo. Ikaw, boss, anong take mo doon, boss Do? I agree with what you said. Di madali yan. But it takes a lot of commitment and a lot of sacrifices talaga. Kaya nga We also that in Alex and her family, di ba? Mhm. Tama.
Tsaka ako boss, saludo ko sa mga magulang niya, si Boss Mike, tsaka si Ma'am Riza. Kasi talagang halos tinalikuran na nila yung mga karir nila para lang mabantayan na si Alex maibigay yung pangarap ng anak nila. Ito parental love. Yung nakikita ho natin no na ibinibigay nila. And it's a good thing na ito po si Alex Ayala, sinuklian po niya yung effort, no, yung sacrifices, yung patience sa kanya nung kanyang mga magulang at nung kanyang mga coaches, gaya nila Rafael Nadal. Di ba, boss? And anything more you want to add on this topic, boss Doc? Okay na ako. I think I said my piece. Okay. Ikaw, Okay na ako. So, lipat na ho tayo sa ating next topic, mga kaibigan. So, ito na, hindi na ho tayo magbe-break kasi binibilisan na namin ni Boss Dodo. Alam niyo naman ho si Boss Dodo, parang Cinderella to eh. Ito, pabor ka bang i-scrap na ng PBA, yung salary cap? Boss Do, kung ikaw ang tatanungin, okay ka na bang i-scrap na yung salary I've cap? always, matagal ko ng Snow, di ba? Pero, if you remember, yung mga previous mga podcast natin, lalo na doon sa Spin POV natin, di ba? By the way, di ba? Baka Bumalik. mabuhay. Di ba? Oo. I've always called for the scrapping of the salary cap. Dahil nga, ang feeling ko, di naman nasusunod yan. But andyan pa yan. Sinasabi yung 450, 425 yung salary, maximum salary, when we all know that a lot of players are getting twice that much. We all keep saying na Pero boss, ganito for lang the yung- record, hindi ba nasusunod yung salary cap, boss Do? Wala. Ano bang pwedeng pagawa? Papaputol natin ko. yung mga daliri natin. Yung Ano yung papaputol mo, boss Do? Gusto ko lahat ng makita. mga pwedeng putulin, papaputol ko kung batas may sumusunod na or totally sinusunod ang salary cap sa PBA. Mhm. There are a few teams who adhere and follow the rules, but unfortunately, I would say majority of the teams do not follow the salary cap. Pero ito boss, ang katwiran ng ibang mga kababayan natin, dapat mag-compete kasi lahat. Dapat dapat kung gustong gumastos sa San Miguel ng MVP group at saka ng iba mga teams katulad ng Converge, dapat gumasta din kayo. Yung rain or shine, ayan, nangangamote kasi pagka gumaling na yung mga tinrain na players ni Coach Yenggao, hindi nila kayang tapatan yung binibigay ng ibang mga teams. Di ba? Ano sagot mo doon, boss Do? Oo nga, ako agree ako doon na but kung may pambayad ka, di ba? Sweldo mo siya ng feeling mo na naayon sa value niya. Pagkatapos nun, di ba, declare mo. Like, if you're paying Junmar Fardo more than 1 million, or you're paying someone like a Mikey Williams na make it 1.5, 1.6 million sa value sa US dollars, i-declare mo. Diba? I-declare mo. Tapos, para pagalingan kayo ng players. Ganun naman yung di ba? Parang lang naman yun. Parang business lang naman yan. Kung if you have the money to spend, then spend mo para maganda yung product mo, di ba? Ganun lang naman yun. Pero all the while, I was calling for the scrapping of the salary cap. Here comes Vicky Bachman, di ba? Yung sinulat mo what? Panayam natin. Di ba? I think mas maganda yung idea niya. Sinasabi niya, you scrap the individual player salary cap na 420 or 450 a month. But from now on, let's start again and let's impose a stricter team salary cap. Like say, ganito yung example nun, bakit, di ba? Sabihin mo, team, so 20 million kayo, makaka-spend kayo ng 20 million a year in terms of Salary ng team. Salary. Overall. O di, ba't di ko, ba't kung 30 o 20, sabihin mo 30 million. Feeling ko kaila deserving si Junmar ng di ba? Junmar ng 1 million naman. Pero bibigyan ko siya 1 million naman. So, pag binigyan ko siya ng 12 million a year,
may matitira kung 30 million yung 30 million yung team salary cap, may matitira ka pang di ba? May matitira ka pang what? 28. 18, di ba? 18. So, yung 18, ba, i-budget mo ngayon doon sa makukuha mo, makukuha mo mga ibang players, di ba? Ganun lang naman yun eh. Now, kung feeling nila maliit yung 30, then they can go 40 or they can go 50. But the important thing is, alam mo pinaka-advantage na as pointed out by Coach Dicky, kung bibigyan mong leeway itong mga teams na to na magbigay ng salaries na malalaki, mas makakapag-compete na. Let's say, Kai Soto is available. Tama. And gusto mo siyang dalhin sa PBA. And gusto niya ng ganito salary. Then you can be in a better position to compete Tama. against B-League teams and KBL teams for the services of Juan Kai Soto, diba? Kasi wala ka ng salary cap eh, diba? Wala ka ng salary cap na alangan naman sabihin mo, kinuha namin si Kai Soto, tapos magkano sinweldo nyo? Sabi niya, binigyan ko siyang 450. Sino maniniwala sa'yo when yung value ni Kai Soto sa B-League is, I think, approaching the 40-50 million US dollar range. Diba? Tapos bibigyan mo 400, sasabihin mo, pinapasweldo mo siya 450 pesos. Diba? That's really Kaya nga. hypocritical, di ba? Hindi, pero singin mo ba, boss, masunod naman kaya ito? Yun nga eh. Kaya that's yung doon, yung operative word doon is, operative word there is strictly, di ba? Kaya dapat, sige, wala na tayong individual salary cap, pero let's strictly adhere to the rules pagdating doon sa team salary cap. So at least may parity pa rin na involved, di ba? So, alam pa isang magandang magandang mangyayari doon if you do that. Right now, teams like San Miguel, mga MVP teams, at saka yung mga medyo may pera, they're paying their players more than what the salary cap allows, di ba? Correct. Pero pag nag-declare sila, declare niya siyempre 450, di ba? Tingin mo ba? John Mar. Sinusweldoan lang ng 450. But granted, sinasabi ng San Miguel, 450 lang yan. We follow the salary cap. Napapasama ka pa sa mga mata ng tao, sa mata ng fans. Kasi sasabihin nila, mandaraya kayo eh. Mandaraya kayo eh. Hindi kayo sumusunod sa salary cap. Pero, kung wala lang individual salary cap, pwede sabihin na ng mga teams, siguro binabayaran namin ng 1 million naman yan. Ano pa ngayon? Tataas pa yung pride ng mga PBA players. Never mind the tax and never mind baka dumami yung mga kamag-anak nila. But the fact is, at least makikita na ng mga fans ngayon, ganito na pala yung swelduan sa ganito pala yung swelduan sa PBA. And instead of hiding what you do in paying the salaries of these players, mas magiging proud ka na ito, pinapasweldo ko sila ng ganitong kalaking pera. Diba? Diba? Mas paano sila, mas magkaka-positive effect pa yun sa PBA. Unlike right now na pag pinasweldo ka ng mas malaki, sasabihin, mandraya ka eh. Diba? Pero, that's the problem. ito boss, hindi ko maintindihan boss, ano kaya ang rason, kung hindi nasusunod yung salary cap, ano ang rason, bakit patuloy itong nilalabag? Ang reason na naman let's start with the reason ng PBA. The reason daw na ayaw nilang i-lift yung individual salary cap at saka yung team salary cap is para alalayan daw yung mga smaller teams so that they can be in a position to compete with the powerhouse teams or established teams like San Miguel, Ginebra, and TNT, and all the other big budget teams. Pero you've been doing that for so long. Yung the last expansion teams na pumasok sa
PBA, which is Terra Firma and Blackwater. Aha. Doon sa ginagawa yung bang salary cap na yan, umangat sila. Oo. Hindi naman eh. Di ba? Oo. Nakita naman natin yung Blackwater sa semi-finals. So, because of the salary cap na sinasabi yung encourages parity in the league. Hindi naman eh. Nakita nyo na ba yung therapy na pumapasok sa finals, pumapasok sa semis lang. Madalas hindi. Diba? So, yung main reason for keeping the salary cap, you're not achieving that by keeping the salary cap. So, I'm all in this I'm actually all in this advice ni Ricky Bachman na scrap the individual cap and strictly enforce the team cap. Maybe I think that will do the PBA a world of good. Oo. Pero, ako boss, magbibigay ako ng take dito babalikan ko lang yung tanong ko kanina, boss Do, na ba't hindi nila mai-implement na sundin na lang yung batas na sila rin ang gumawa. Remember yung mga rules, yung mga guidelines, yung mga formats ng PBA, ang gumagawa po niyan are the Board of Governors. Di ba, boss Do? Tama? Ministerial lang yung commissioner's office dito eh. Kung anong gagawin ng board, gagawa. Kumbaga sa plano, ito yung blueprint natin, dito yung kwarto, dito yung banyo, dito yung inidoro, dito yung ano. Ang gagawa lang yung commissioner's office. Di ba, boss? Yun lang ang magtatayo. Di ba? Siya lang mag-i-implement. Okay, ang hindi ko maintindihan dito, kung kayo mismo yung gumawa ng batas, ba't hindi nyo humagawang masunod? All because gusto nyo pong makagulang. Di ba? Kasi ako sang-ayon ako sa sinabi ni Coach Cheng dito eh. Ang mission natin dapat dito, magpagalingan, hindi tayo maggulangan. Di ba? Kaso, sa kagustuhan ninyo na mag-champion kayo lagi, para gwapo ho kayo sa mga amo ninyo, ginagawa nyo na ho yung mga hindi dapat. Ngayon, ang nagiging epekto po nito, yung liga mismo. Di ba? Nawawalan ho ng tiwala yung tao. Nawawalan ho ng balanse yung mga laro at yung mga kompetisyon, yung mga teams. Kasi lumalakas ho yung mga malalakas, humihina ho ng gusto yung mga mahihina. Saka nakakita ho, mga kaibigan, katsa-champion lang ng isang koponan. Next drop, sila po ang pwedeng first o second o third pick. Di ba? Ang laking kalokohan ho niyan. Ngayon, kung mag-i-implement po tayo ng salary cap, di ba? Sundin ho natin yan. Kung hanggang 420, hanggang 420. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, yan pong salary cap, masyado na pong makaluma yan. Dahil unang-una, yung maximum ho ninyo na sinasabi na 420, wala na hong mabibili yan sa taas ho ng lifestyle ng mga PBA players. So, ang gagawin ho, para makuha nyo ho sila, manatili sila sa inyo, o maagaw nyo ho sila sa ibang mga teams, pepresyohan nyo ho na mas malaki. 420 ang basic, sumunod ho kayo, pero lalagyan nyo ho ng allowance, lalagyan nyo ho ng ganito, hanggang sa pumatako na 1.5, 1.6 million. Oh. May iba nga dyan, 9 million per month pa eh. Daw Di ba? Pero mas common yun eh. Diba? Dalawang kontrata pinapapirma eh. Tapos yung pangalawang kontrata na yun, boss, base na sa naikwento sa akin, hindi mo makikita yun. Wala kang kopya nun, boss Dodo. Kung player ka, tapos binigyan kanila ng malaking under the table na di umano na tinatawag, boss, hindi mo makikita yun. Pipirmahan mo lang yun. Nasa kanila yon. Kasi di ba, ang sabi ng PBA, magbibigay kami ng magkano yun, boss? 10 million pesos sa makakapagpatunay na mayroong under the table sa PBA. Eh hindi ho mapapatunayan kasi bawal picturean, walang copy yung player. Di ba? Nasa kanila lang ho yung kopya nun. Nasa mga kumpanya. Okay, now, ba't ho kailangan nating gawin yan? Yun ho yung gusto kong sagutin ninyo. Ba't kailangan nyo hong gawin yan? Ngayon, kung dahil niloloko ho ninyo yung mga sarili ninyo, dahil minamagic nyo na ho yung 420 na limit na napakababa na, wala na ho talaga kayong makukuhang quality players, itanggalin nyo na ho yung salary cap o iangat ho ninyo. Diba? Ang tanong dyan, papayag kaya yung mga Blackwater, papayag kaya yung mga Rain or Shine, papayag kaya yung mga ibang mga teams. Ang tanong ho dito, kung hindi ninyo kaya, lumayas kayo. Ganun lang naman yan, boss eh. 'Di ba? Pag nasa condominium ka, boss, 'di ba? Oh, eto maniningil na kami ng ganitong maintenance fee. 'Di ba? Ano binabayaran sa condo? 'Di ba? Oh, so kung sisingilin na kayo mula 1,000, ginawa nilang 10,000, wala ka naman magagawa, diyan ka na nakatira eh. 'Di ba? Ikaw mawawalan. Ibenta mo yung koponan mo. 'Di ba? Oh, kaso isa na naman problema yan. Pag binenta ng Rain or Shine kunyari yung franchise nila, may bibili ba? Wala. O di mapupunta sa wala yung pera niya. 'Di ba?
O ngayon, maibebenta ng Reyn Ocean yan. Kung ibebenta ng San Miguel, yung Ginebra at saka yung Magnolia, San Miguel na lang sila. Yung MVP Group, ibebenta yung Meralco at saka yung NLEX, talk and text na lang sila. O, dyan ho, gaganda ho talaga yung liga natin. Pero ang sabi ko nga po, pasay na, obsolete na yung atin pong salary cap. So, yung gagawin natin ho na team cap, maganda po yan. Kasi magiging creative po yung mga teams eh. Di ba na kung may 30 million ka lang a month o a year, doon mo lang paiikutin yan. So kung gusto mo yung 30 million mo, 20 million mapupunta kay Kai Soto, tagbarya-barya na lang ho yung iba doon sa 10 million, pwede yun yung gawin yun. Pwede, di ba? Di ba? Maganda yun. Pero, kung sakasakaling i-implement ho natin yung team cap, dapat ho, sundin na natin. Di ba? Oo. Hindi ho yung mag-i-implement kayo ng team cap. Hayaan mo sila, 30 lang sila. I-limit natin 30, tapos tayo na lang ang 50 o kaya 100. May isang team nga dyan eh. Team owner na nagsabi, billion na nagagasta niya eh. Di ba, boss? Oh. Paano tayo magkakaroon ng putang ng salary cap doon sa kung billion pala yung nagagasta? Alam ka naman, binayaran nun ninyo yung mga ball boy nun ng sinlaki ng mga player ninyo. Di ba? Ganun lang ho kasimple yan. Sundin na lang ho natin kung ano yung batas ng liga, hintayin ho natin gumanda. Kung Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. okay, so nagbabalik ho kami mga kaibigan. So hindi ho kami actually naputol po kami ng live, pero dahil high-tech yung ginagamit ko, boss do, hindi tayo nawala. Okay? So ang ganda-ganda na ng litanya ko, boss, nakabuelo na ako ng husto eh. Oo, right. Ulitin mo kaya? Okay. Ha? Ulitin Gusto mo ko kaya? naman para nakasirang plaka nun. Okay, so hindi, yun ang sinasabi natin, di ba? Na wag yun na pong labagin yung sariling batas na kayo po ang gumawa. Kasi ang unahin ho nating isipin is ano ho ba yung makakaganda sa atin pong liga? Ano ho ba yung, di ba? Alam mo sa totoo lang mas masarap pong manalo ng pinaghirapan ho ninyo eh. Di ba? Yung naputol ako sinasabi ko kanina, boss. Kung hindi ka nag-champion ngayong conference, hindi ka pa rin nag-champion next conference, hindi ka pa rin nag-champion sa third conference, galingan mo. Di ba? Yung pagkuha ng mga players, pagkuha ng mga coaches, pag-train ng inyong pool, di ba? Para next conference, magcha-champion na kayo. Di ba, gawin ho natin balanse para sa lahat yung kompetisyon. Hindi ho yung balanse para sa atin lang. Hindi ho ba kayo nauumay? Kayo na lang ang nagcha-champion. Nakakasawa na rin ho yan, ha? Di ba, boss? Tapos parang wala kayong pakialam. All because nakuha ho ninyo yung kampyonato. Di ba? Anyway, anything more you wanna add on that topic, boss? Aslipat na tayo? Isa lang yung sinasabi ko eh. I think matagal nang dapat nangyari na nag-adjust na sila ng PBA pagdating sa salary cap. If they had done that long before, maybe they would have been known pa in a better position to di ba? To face the challenge from the B-League and the KBL, di ba? Kasi makakaano sila eh. Makakabigay sila ng mas malaking mga sahod, di ba? Kaya sabihin mong ipapasweldo ng mga 2 million yung 2 million yung mga B-League teams. Please, like if there are players na binibigyan ng 2 million ng di ba? Japan B-League, tapos opera mo ng 1.5, 1.6, medyo mababa pero imbes na umalis yung mga players, pag nandito sila, nakakalaro sila before their fans, pwede silang natutulog sa sariling bahay, kasama yung sariling pamilya. I think they want to live, di ba? Oo. But I don't think it's too late now. Parang tayo, di ba, boss? Pwede tayo magtrabaho abroad pero hindi natin ginagawa, di ba? Kasi yung opportunity na makukuha natin abroad, nakukuha naman natin dito. Yun dapat yung ibigay nila. So, Matigas ka pa sa hamon. Titan Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon.
Ultra Challenge. Matigas ka pa sa hamon. Okay, we're back dito sa aming program ni Boss Todo. Okay, so boss, next topic na siguro tayo para mabilis na nating maitapos. To yung tungkol sa trade, sa ibang araw na lang ho namin gagawin ni Boss Todo ha, kasi medyo nagloloko yung internet namin. Okay, so alam ko kayo rin ho, nararanasan. Kayo rin boss, no? Nagloloko rin yung signal nyo dyan, ano? Kasi basa yung mga poste eh, di ba? Tapos may ibang mga poste yung talagang nagiba, naapektuhan itong... Napaka-stable ng mga connections natin right now. Oo, gusto ko nga maglan eh. Ang nakakapagtaka lang, sa wifi lang siya nagloloko eh. No? Napansin mo, boss? Pero yung LAN mo, pag naka-LAN ka, hindi ko kasi nilan tong laptop lang yung gamit ko, boss, dahil wala pa akong pambili ng computer. Pero yung desktop mo naka-LAN, no? Wala na akong desktop, sira. Kasi yung desktop ko 2022 pa eh. Ang desktop, boss, every 3 years at least, dapat nababago mo, lalo na yun sa amin, di ba? Yung production. Anyway, so last topic tayo, boss. Paano makakatulong po sa MPBL itong pagpasok sa EASL ng Abra Solid North Weavers, boss? At ito yung pinakamalaking istorya natin ngayong araw, no? Boss, na kahit sina Boss Monching Talisayon, no, tumawag sa akin kung totoo, sabi ko totoo, no, tumawag din sa akin yung Abra kanina. Paano mo nalaman yan, brother? Tinatago namin yan. Isnobadwa po ang nakaalam. Huwag nyo nang tanungin, ha? Di ba? Kahit to si Henry, tinawagan sila, yung parang CEO ng EASL. So sabi ko, pasensya na ho kayo, nakuha namin ho yung balita. Ilalabas nyo rin naman yan. Ang hindi ko maintindihan sa EASL, ba't gusto nyo kayo pa una maglabas? Wala na nga nanonood sa inyo, gusto nyo kayo pa magmonopolya. 'Di ba? Dinagdagan na nga ho namin kayo ng binigyan na nga ho namin kayo ng mileage, dinagdagan na nga ho namin kayo ng interes ng tao, tapos kayo parang galit pa kayo sa amin. 'Di ba? Anong klaseng 'di ba? Kung nagagawa niyo ho 'yan sa Hong Kong, nagagawa niyo ho 'yan sa Taiwan, wag ho ibahin niyo tong Pilipinas. Basketball mo pinag-uusapan natin dito. 'Di ba, boss? So kung Americanize ang mga Pilipino. So kung paano ginagawa sa Amerika, halos ganito ginagawa dito. So, ayun nyo ba nun? Napag-usapan kayo. Pero ikaw, boss, ano masasabi mo dito sa naging breaking story natin kanina? Ano yan? Malaking boost sa MPBL yan. That will certainly raise the league's profile. Isipin mo, makikita mo yung someone like the Abra Weavers, di ba? Na lumalaban sa champion ng B-League, lumalaban sa champion ng Korea, champion sa Taiwan, di ba? Malaking karangalan sa MPBL yan. And also, don't forget na we all know na the PBA in the 3+ seasons na yung mga teams sila nagko-compete sa EASL, they haven't really had a lot of success. Because of several points. One, hindi sila sanay sa 2-3 import format. Pangalawa, hindi sila totally makapag-commit sa EASL kasi we all know na the PBA almost plays year-round. Diba? If you notice yung season ng PBA, sa season na 9 months, 10 months long, and usually plays out in the course of a year, di ba? So napakahirap sa kanila to squeeze yung schedule ng EASL to their already cramped and hectic season schedule, di ba? So what happens is hindi sila masyadong nagsasucceed, and we all know na like in the past, nakita mo yung Meralco, hindi siya nakapasok ng playoffs, di ba? And in the past, nag-try din yung San Miguel, nag-try din yung TNT. And imagine mo pag nag-succeed yung diyan, Abra Weavers at pumasok sa playoffs pumasok sa playoffs ng ESL, then that would certainly raise the profile not only of Abra, but also the MPBL, di ba? Sige mo, nagawa nito yung hindi nagawa ng San Miguel, correct, TNT, at Meralco, di ba? Makakatulong ito na malaki pare, di ba? Do you agree? Definitely, boss. Agree ako dito. Alam mo kung bakit? Kasi di ba marami nagsasabi, hindi, yung MPBL, pambarangay lang yan eh. Yung MPBL, mga retired, mga top tinapon lang ng PBA yung mga naglalaro dyan eh. Di ba? But this time, ibang animal po itong Abra Solid North Weavers kasi puro mga bata ito, boss. Tapos the fact na ito pong Abra Solid North Weavers has strong ties, no? Strong ties with the strong group athletics of Frank Lau, na topic din natin kanina, all the more po na formidable. Di ba? Na kayang bumangga nito pong kupunan na to.
Kasi, tignan nyo lang pag naglaro sa EASL yan at binigyan ng boban ni Frank Lau, No, itong si JB Bernos. O tingin niyo ho ba hindi matitilt yung yung balance doon pong EASL? Na hindi ho nagagawa ng San Miguel yan, tsaka ng Meralco, tsaka ng iba ng Talk and Text, na iba pang sumali diyan na hindi ko alam kung bakit. 'Di ba, boss? Pag binigyan ho ng Joban pabango na boss todo yun. Buban at saka ng Remy Martin yan, boss. Tas naka-ready pa si Aji. 'Di ba? Don't you think hindi lalakas ho yan? Tapos, laking bagay nun. yung line-up pa lang ho mismo ng Abra, boss, napakalakas na. Tinalo nga ho yung Converge bago pa mag-Philippine Cup yun Boss, alam mo naman yung campaign ng Philippine Cup, di ba? Pinahirapan nga ng Converge yung Hinebra, ng All-Filipino. Di ba, boss? Natatandaan mo yun? Di ba? So ang lakas nila. Di ba? Ngayon ito maganda rito. Boss, kanina nga tumawag si Monching Talisayon Ang sabi sa akin, no, totoo ba tong yung boss yung may-ari ng binyan? Sabi, totoo ba tong sa Abra? Sabi niya, oo, maganda nga yan Sabi ko, makakapag-open ng pintuan sa inyo. Sabi ko, opportunity baga. Diba? So sabi niya, hindi, okay lang naman kami, pero happy kami para sa Abra. Pero sabi ko, maganda to kasi boss, yung Binyan, yung San Juan, diba, yung Quezon, diba, may chance ho sila ngayon na natitignan nung outside of the MPBL. Kasi let's face it, year in, year out, wala ho silang ibang nasa isip kundi MPBL lang. Ngayon may dagdag premyo yan. Pag nag-champion ka, isasali ka namin sa EASL. Di ba, boss? So meron kang... Yun ang paglalabanan in the course of a season, no? Oo, may tinitignan ka ngayon pataas. Kasi boss ako, nung commissioner ako, yan yung tingin ko. Ako nga noon, dati boss, ABL ang target ko Pag nag-champion, dadaling ko sa ABL. Ile-level up ko yung mga teams ko. Tapos yung mga ABL teams dati, pwede kayong kumuha ng mga player sa amin, papalitan nyo, trade, di ba? O kunyari, may pori kayo, i-allow natin yon yung mga Asian import that time. But anyway, huwag na natin ibigay, baka kopyahin pa nila Okay, so, ang sinasabi ko ho dito is magiging maganda ho ito also for Abra. Alam mo kung bakit, Boss Dodo? Ha? Kasi boss, dadali ng Abra yan doon sa Abra o kaya sa Ilocos, sa Norte, yung mga laro ho nila. Definitely mapupuno yan. Kasi ito may nakausap ako sa EASL EASL nga nagbigay ng tip sa akin kanina dyan I was talking to him in English and then he told me, hey, you know what? The PBA is not joining us. Why? What's wrong? So according to him, boss, they're so hard to talk to Parang ganon. Mahirap daw kausap. Bakit naman mahirap kausap? Basta marami raw mga hinihingi, marami raw mga demands, tapos parang gusto i-adjust yung yung schedule ng EASL para ma-accommodate yung kanila. Ang masakit doon sa PBA, paiba-iba ng schedule yan. May laro ho ng December, walang laro ng December. Nagiging ganun Di ba, boss? Alam ka naman mag-adjust yung mga teams na kasali sa kanila. Di ba? So, yun yung isang problema. Pero ano mo sinabi ko doon sa foreigner na kausap ko, dumugo nga ilong ko kanina, boss Sabi ko, you know what, boss? They're just trying to find an escape route. Why? It's because they're not performing well. And when they play on the EASL, nobody watches. And apart from that, they are the laughing stock of the Filipino fans. Tama, boss? Talo Tinatalo Diba? Ginagawang ensayuan, ginagawang asintahan ng mga EASL teams So, yun siguro yun. Kaya boss, alamin natin bukas kung ba't wala na yung PBA. At eto pa yan, naglabas ng picture yung EASL, boss. Nung nagkakalkal na ako, napakabilis din nila, boss Nung nagkakalkal na ako ng impormasyon, biglang pinagbubura yung mga picture. Nung mga official, yung mga official na nila, yung mga from Taiwan, from B-League, ando doon na, patapos yun nga, si Conway, tsaka si Coach Yong Garcia, ando sa picture binura. Ngayon, ang tanong ko doon, bakit walang taga-PBA doon sa group picture ninyo? Talaga? Oo, boss. Wala yung PBA sa group picture. Nakopya ko pa, boss Hindi ko nga alam mabigay sa'yo. Alam mo kung bakit? In-screenshot ko lang Sabi ko, isa-send ko sa'yo yung link. Isa-send ko sa'yo, wala lang. Okay, tapos nawala na? Nawala, boss, nawala. Oo. So, ibig sabihin, malakas din tumunog tong PSL. Sila Pia yan Sila Pia yan yung De Los Reyes Nag-organize sa international. Anyway, so ikaw, boss, so nabanggit na natin na makakatulong to, mag-o-open ng doors, 'di ba? And then mabibigyan ng exposure yung mga players nila. So pwede na sila makuha sa ibang bansa na pag nagaling, hindi lang pala PBA ang magaling sa Pilipinas, 'di ba, boss? Pangalawa, mabibigyan din ng exposure at bagong challenge yung mga team owners na to
At maganda, mabibigyan ng challenge ho yung PBA kasi pag maganda ho ang pinakita ng Abra Solid North Weavers dito, Oo. nakakahiya po kayo, PBA. Kasi tinatambakan ho kayo dito, San Miguel pa ho yan. Di ba? So, ibig sabihin, yung Abra at yung MPBL teams, ka-level nyo rin. Ganun na mangyayari dyan. Pero ikaw, boss, ano pa nakikita mo dito na maganda and are you seeing this as a welcome development? Kasi sa totoo lang, boss, sa totoo lang, yung EASL ho, sabi nila, walang nanonood pag Pilipinas, dinala na sa Cebu, wala na. Paano may manonood dyan? Wala nga pong connection. Yung mga tao, walang connect. Yung mga Pilipino, yung mga viewers, kasi yung San Miguel, product ho ang dala eh. Tignan nyo lahat yan. Puro mga regional yung mga teams na naglalaro. So, pag dinala nyo ho sa kanila, dala ho yung pangalan nila. Di ba, boss? Dala na ganun yung pangalan ng yung pangalan ng lugar nila eh. So, panonoorin nila. Susuportahan ho nila. Dito hindi. San Miguel. Tapos, masakit. Meralco pa. Sino gusto nyo mapanood? Si Clifford Hodge. Eto ho, pag dinala ho ninyo sa Abra yan, definitely yung mga taga-Abra, panonoorin yan. Yung mga taga-Ilocos, panonoorin yan. Ang balita ko nga, boss, sa Ilocos sila ilalagay yung mga laro eh. Kasi ando doon yung hotel eh. Nung nakausap ko yung Abra, hindi boss, ano na yan, ang audience ng mga Manila niyan, via live stream tsaka TV na. Ang audience ho nila ng venue, yung mga locals. Puno! Di ba, boss? Puno yan. Sinabi ko nga sa taga-Abra, sabi ko sa Abra nyo dalhin, tsaka sa EASL, sa Abra nyo, naku, walang hotel doon. Meron sa Banggid, kaso maliliit. Pero, kung pupunta kayo, lalabas kayo ng konti ng Ilocos, maraming mga hotel doon kasi tourist destination yun. Dyan lang, boss, sa may Santiago, alam mo yung Santiago, boss, Ilocos Sur. Di ba may Vitalis doon? Ang dami mga magaganda resort doon eh. World class, yung parang sa Greece. Talaga? Meron doon. So, yun lang. At ito, ang masakit po sa lahat, mga kaibigan, si Boss Dodo, parang naiinip ng kausap ako. So, kailangan na natin. Bago pa po. Hindi naman eh. Nakikinig lang ako. Pero, if I may add, Yes, sir. if I may add, yung isipin mo yung ESL last year, dinala, 2 years ago, dinala sa Cebu. Ang ganda sana ng idea kasi, alam mo naman, basketball hotbed yung Cebu, di ba? Binadala mo nga yung sa games ko sa Cebu, naglalaro naman, buta di kilala ng mga fans, di ba? Or Meralco, buta, di ba? Sino sa'yo? Sino manonood sa'yo, di ba? Wala talaga eh. But if it was a team like, if it's a team like Abra, dali mo sa yan, pati doon sa, alam mo yung pakuan nung kisame nung Coliseum, may nakasabit doon na nanonood sa kanila. Ganyan. Ganyan lang, ganyan pagkakaiba niyan. Diba? Tsaka regional kasi talaga yung mga teams yan eh. Gaya nga nung binanggit ko kanina, boss eh. So, yun parang si boss eh. Alam mo si Chris Bautista, kanina pa nanonood sa atin si chairman ng eto boss si Chris Bautista, wag naman sana Chris matagal na inasko eh. Kasi si Chris, nung hinawakan niya boss yung Bismi, nawala. Inano niya to boss the troubleshooter ng tawag ko dito boss, pag pumalpak yung mga dati mga pinuno ng liga, siya papalit. Okay? Nung hinawakan naman niya yung PSL, nawala rin. 'Di ba? So binuhay, pero nilaban niya yan boss nag-abono pa siya diyan. Ngayon NASCO naman siya, 'di ba? So nanonood siya sa atin ngayon. Boss, may maganda tong tinatayong liga, NCAA North. Hindi to affiliated sa NCAA ng San Beda, etc. Magtatayo siya ng NCAA. Iba meaning nito nakalimutan ko eh. So, by North, yung medyo yung mga eskwelahan doon, yun na maglalaban-laban, boss. Marami na mga galing ngayon doon meron silang Highlands. Diba? Meron silang Highlands. Isulat ko nga minsan sa atin sa spin kasi yung mga ganito, boss, dapat sinusulat ito eh. Di ba, boss? Nagtatampo na nga sa akin to eh. Sabi nga sa akin ni Chris Bautista, yung kaibigan kong DJ na babae, sabi, pan mo yun, Snow eh. Hindi mo nga raw sinusulat yung mga, sige, isulat natin. Sabi niya, sinong DJ na kaibigan mong babae? Basta si DJ Paa, sabi niya. DJ Paa. Anyway, so take away natin dito, boss. Do you think, boss, it was a good move on the part of EASL to approach itong Abra Solid North Weavers in lieu ng pagkawala ng PBA? I think it's a good move for Abra. I don't know about the EASL, but kung, as you say, medyo nagka-crack doon sa relationship between the EASL and the PBA, there's no doubt na the EASL's next best option is the NPBL. And when we're talking about the NPBL, I think there's no doubt that
the most deserving team there is Abra. Dahil nga doon sa makikita mo yung commitment nila to field or to put together a strong lineup. Diba? And you can say na they put their money where their mouth is. Correct. Actually, boss, yung MPBL dapat pasalamatan tayo, boss eh. No? Si Ayos, dapat inaayos mo kami ayos eh. Kami lang naglalabas sa mga ganda story sa inyo ngayon. Otherwise, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano pinagpopopos. Di ba? Hindi, loko lang yung Ayos ha. Loko lang yun. Okay, so siguro yan na muna, boss Do. At tayo magpapasalamat sa ating mga viewers kasi... Oy, Kasi boss, tumutok sila sa atin, no? Medyo kukunti nga yung viewers natin ngayon. Siguro boss, apektado din ng mga boss ng mga bagyo-bagyo eh, no? Napansin mo? Kasi basta din yung mga suki natin, yung mga masarap kausap eh. kaya nga. So, salamat po sa inyo. So, on that note, magpapaalam na kami. Boss Dodo, baka may gusto ka pang idagdag? Go ahead. Oy, wala naman. Basta, alam mo naman kami ni Snow, basta pag mga kwentuhan ganito sa ating mga kapwa, mga sports fans. Kaya nga. Uy, boss, Nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din kayo. Huwag kang magsasawa sa amin ha. Kasi ito sa totoo lang, libre lang si Boss Dodo na lumalabas sa program namin. Wala naman kaming kinikita dito eh. No? Kasi hindi ako nakamonetize. Tapos, wala akong pambayad sa kanya ng 50,000 a month eh. Boss Do. Okay. Pero ito boss, bigyan mo kami ng hint tungkol sa possibility ng rebirth ng ating Spin POB, Boss Do. Oo, sana. Because they are, yung mga nagtatanong, and hopefully, it's too early to say at this time. Sana. So yung mga gusto nang ma-revive yung Spin POB kasama si Ruben Tirado tsaka si Boss Jerry Ramos. Ayan. Tsaka yung mga spin staff natin. So yung kwentuhan na yun, di ba? Oo, heart ho kayo. Tsaka tayo nagsimula nun, boss, ng mga ganito mga podcast. Di ba, boss? So tinutuloy na lang natin dito kahit na wala naman tayo napapala. Anyway, Boss Do, maraming salamat sa iyo. Kita next week ulit. Okay ka, boss? Pinaganda ko na. Basta ikaw pa. Ano pa lang? Oy, heart naman sa mga viewers natin diyan ha. Tsaka i-share niyo na rin po. Boss, ano masasabi mo sa interface natin, sa aesthetic ng ating program ngayon, boss? You like it better? Boss? Sabi nga ng mga professional. Professionally done. Boss, ako lang gumawa niya mag-isa. Kung may papakita ko lang sa iyo, mga pinagpipindot ko dito. Ayan napakadami mga wire dito sa tabi ko. Yung mga dito mo naman yung runner sa baba. Yung mga pinipindot. May runner pa sa ticker pa. May ticker tayo. Pati yung mga text nila. Kaya lang boss, hindi ko kaya ilipat lahat eh. Kasi siyempre hindi ako makakonsentrate sa sinasabi mo. Hindi ako makakonsentrate. Dapat andyan si Richford. Dapat nandito. Di ba, boss, next week, try ko kumanap ng magkukontrol nito para dakdak na lang ako ng dakdak. Anyway, Boss Do, maraming salamat sa'yo. Boss, next week Next week, boss Kita tayo Kita. Okay. So on that note, magpapaalam na po kami yung mga trade next na lang kasi baka maputulan na naman kami ng kuryente at saka ng internet. We love you all. Thank you so much. Ito po ang inyong No Cooking Show. Bye-bye.